This is Chatterbox. We listen, we tell, we inspire. This is Mayong adlaw kaninyong tanan, my beloved IDOQers. I never have imagined to have a family member who will enter local politics. Though it is part of my coverage as a storyteller and a broadcast journalist, I believe it would be best for my parientes, for my relatives to remain common, voters or electors. Well, I have this feeling because I know for a fact that politics is never clean, just like showbiz and any other institutions in the land. I would like the people close to me or who are in my bloodline to just stay away from the chaotic world of politics. However, should some of my relatives feel the need to run because they are equipped, ready, and have the idea of governing and making policy, then who am I to stop them from entering governance? Busa, mga pinalangga kong IDOQers, gipili na akong susihon o hinabion ang usa ka pag-umangkon nga buot mo lugar sa usa ka espasyo nga mohatag og pag-alagad sa yutang akong gidakan. Ang gitawag nila nga Baryo Patay. Aron ako isip uyuan, bas hindi ay na ako'y makuhang pagtulunan nga pwede na akong ipaambit kaninyong tanan or mga inspirasyon nga pwede ninyong mahibaluan gikan kaniya. Usa akong mga suunan, mga pinalangga kong IDOQers, ang atong guest sa atong 4th episode sa The Leader, walay lain kung dili ang akong pag-umangkon sa bahin sa akong amahan, ang 24 anyos nga si Bench Monroe Seniel, Oktubre. Si Bench Monroe Seniel Oktubre, gipakatawo niya atong July 2, 1999 sa syudad sa Davao. Pinaagi nila Jessie Lee Seniel Oktubre, nyakan himutya ng San Antonio 1992 ug Roger Oktubre, kinsa nagtrabaho sa barko. Nagdako siya sa Barangay Leon Garcia, partikularmente sa sitio San Antonio, kauban ang giya sa iyang inahan, apuhan nga si Lorna Escosura ug lain pang apuhan nga si Gia Seniel Aure. Gigasahan si Bench Monroe sa kaigsuon nga si Kiara Catherine Oktubre, kinsa samtang ginahimo kini nga istorya, padayong nagduso sa iyang pag-eskwela. Tuig 2009, dihang napa sa grade 4 si Bench Monroe, iyan ang gisudlan ng gitawag nga student leadership. Dihang siya nag-eskwela sa Lamb of God Sped Academy sa Buhangin, Davao City. Nagserbisyo siya isip konsehal sa ilang batch. Pagtungtong sa 2010 hangtod 2012, iyang gipaambit ang iyang katakos sa pagdumala sulod sa ilang classroom. Dihang misulod na siya sa junior high school sa University of the Immaculate Conception, wala nangundang si Bench Monroe sa pagpaambit sa iyang liderato. Sa tuig 2014, dihang grade 9 siya, nahimo siyang batch president sa ilang year level, di nakahimo siyang proyekto sama sa Kite Festival nga gipahigayon sa Crocodile Park grounds. Gidala usab ni Bench Monroe ang iyang liderato sa paghimog pelikula. Gani, nakadaog pa siya isip Best Director. Ang kinatibuk-an nilang salida, nagkaani usab og Best Screenplay, Best Production ug Best Picture Awards. Na-elect usab si Bench Monroe si presidente sa Young Dreamers Club, organisasyon sa mga estudyante kansang mga ginikanan nagtrabaho gawas sa Pilipinas. Tungod sa nagadaian niyang katakos sa pagdumala sa mga organisasyon sa ilang eskwelahan. Sa maong tuig 2014 gihapon,
Nakuha niya ang pinakataas nga non-academic award, ang Leadership Award. Sa susamang tuig 2014, sa iyang pagdesisyon nga modagan isi presidente sa Supreme Student Government sa UIC Junior High School Department, nakadaog siya. Og sa iyang termino, ubos sa iyang liderato, ilang nahimo ang Athletic Support Project, Health Month Campaign, Green Class Award, DCBL Basketball and Volleyball League, ug pinaagi sa pondong naa ang ilang eskwelahan. Mitabang sila sa kwalipikadong estudyante nga mamahimong academic scholars. Dihang mitungtong siya sa senior high school, siya ang pinakaunang nahimong presidente sa Supreme Student Government sa University of the Immaculate Conception lamang gihapon. Gawas sa maong katungdanan, nahimo usab siyang presidente sa ilang athletic club. Sa grade 12, napili siya isip vice president sa Supreme Student Government gihapon ug nahimo na usab siyang presidente sa Mother Ignacia Club, usa ka spiritual club sa UIC. Gisulayan usab sa maong batanong leader nga mamahimong radio broadcaster sa 89.9 Spirit FM para sa programang Christ to Go, Always on the Go. Dihang nagbasa ako sa profile ni Vench Monroe, makahingang ha tungod sa sayong edad na hulma na iyahang leadership skills. Busa, angayan lamang gayud nga subayo nato ang iyang katakos ug kung paunsa niya kini nahimo ug kung unsa pa ang iyang mga pwedeng himuon ug madamlag. Pero ay ha mi mutuki bem sa detalye sa imong leadership. May I know from you kung unsa ang imong definisyon sa leadership? Ang leadership, something innate na sa katao. Because if you are a leader, na kay initiative to do something para sa katauhan, and aside from that, you are trying to help other people as well without expecting something return. So, kana ang leadership for me. And I believe no leadership fueled me na mas nikamot pa, mas pakatabang pa sa uban. Agreeable ko sa gisulti ni Vench Monroe. Leadership is within you. When you see a thing that needs leadership, this what we call innate being will automatically act accordingly. Mulihok yun na, and then matingala na lang ka nga nagalid na di ay ka. In the first minutes of this program, we already narrated his leadership experience. But, Vench, can you please elaborate as to how were you elated into becoming a leader sa high school and dili lang classroom, but sa Supreme Student Government mismo? Kay dili biya na basta-basta nga katungdanan. Nahimo kong student, SSG president sa UIC for 2 successful terms, back-to-back. And mas nadugangan ang responsibility nako when I was elected as well as the Davao City Federation Supreme Student Government Secretary General. So, secretary po ko sa Tibok Student Leaders in Davao City. That was 2015. When I was in grade 9, before ko nag-decide na mudagan ko, I tried to look back, no, kung unsa akong mga experiences before. Because ako ang type na nagsugod ko as class president. Kada mga sa classroom lang nagalid. And I am that type of leader na very competitive na gusto ko akong section na perminti mga ibabaw perminti. So, siguro nakitaan sa akong mga teachers before, and actually wala dyan ko yung plano ng SSG because in UIC before, SSG para lang siya sa mga first section. Okay. Oo. Because during my time, dili ko part sa first section during that year. And wala. Murag, okay na ko sa pagiging class mayor, yung naana. And then, na ako'y teacher isa na istorya ko secretly in private. Nagang, si gusto kay naani, yung naana kay walay kalaban ang SSG president na mudagan ato na time. So kato, siguro yun na unaan ako maayo because lagi ang stereotype before na apang first section na ng SSG. So kato na time, dito na nag-start ang murag legacy ko no na time na po daw sa mga students from the general section na ma-involve sa mga inunaanan na activities.
So, mao to ang sinugdanan sa tanan. Pero wala dayon gidawat ni Vince Monroe ang pagdagan sa maong katungdanan. Because according to him, dili pa siya good speaker that time. Maulaw og mahadlok pa siya moatubang sa publiko. But pinaagi sa tabang sa Ginoo ug tungod sa iyang kusog nga support system, giduso ni Vince Monroe ang pagkabot sa maong posisyon. Sa akong mga gina-interview, dili gyud mawala ang pangutana mahitungod sa mga hagit nga ilang giagian padulong sa ilang ginakabot nga misyon. Busa kanimo Vince Monroe, unsa pud ba ang mga pagsulay nga imong giagian o naatubang dihang nahimo kang student leader? Challenges ato na time niya, wala ko experience sa SSG. Even mga committee sa SSG before, dili ko involved. So pagsulod na ko sa position, nagsalig lang ko sa mga workshop na giapilan nako during summer, like workshop na mag-revise og handbook, actually minutes of the meeting giapilan nako na even trabaho na siya sa secretary kay wala ko kabalo nga. Even maghimo concept paper, maglisod pa ko ana. And siguro natagaan ako chance akong self na mag-learn because di siya lalim. Akong gisudlan di ay. Dito na ako na-realize na pagsulod yun ako mismo sa position. And I'm just very lucky nga akong mga kauban sa organization na binatabangan ko. They're always at my back. Well, that is good, no? Nga kung naa kay wala makatuni, imong istudyuhan, maong nakakaton ka. Mayo na siya nga kinaiyabim. Kay sa bagay, the moment we were born, we know nothing. It is only to cry and ask for milk. Little by little, we begin to know things that matter to us as human beings. Mayo kay wala ka atong pahud-hawd nga kinaiya. Bisan wala kahibalo, magpakaaron ingnon nga nakahibalo. Sa panahon karon ay viewers, kinahanglan nato mo sandig sa mga taong tinuod sa iyang kalig-on ug muangkon sa iyang kaugalingong kakulangon. Kay pinaagi ni ana, mas tibuok ang iyang mahatag nga pag-alagad ug walay sagol nga maka. Apan Vince, masulti ba nimo nga maayo kang leader? O kung maayo ka man nga pangulo kaniadto, may ebidensya ka ba? May usaba ka pang hitabo nga nagmalampuson ka uban ang imong tibuok nga konseho? They say ang mong intrams ang pinaka, the best intrams during that time. And katunog grabe ang impact ato sa kuha because amo intramurals mong sa una murag ordinary intramurals lang, but katong time na nag-step up me, katong time during my term, mo na tong time na nanay mga branding, mga creatives, mga theme ka na mga inaana. So kato siya isa sa pinaka-remarkable. And aside ana, this is just school projects, so naka-organize tag first ever discipline coordinators, basketball league, volleyball league, mga inana na activities. In the course of this interview, of course, nangita mig mga testigo sa iyang gipang-ingon. Hinuon, nakakaplag mig mga saksi sa klase sa liderato ni Vince Monroe. Hello, ako si John Marie Caballero, former schoolmate ni Vince o karon kay faculty na sa UIC. As far as I can remember, katong intrams na mo atong grade 10 may back on 2015. Successful kayo to siya and ganahan kay katong ato na intrams. It's because na mga bagong activities, bago na mga dula na gi-implement ni Vince. And actually, mo to ang pinaka-gahot good na intrams and very memorable. Salamat, Vince. By the way, wala daw kaayo sila challenges when it comes to finding money to fund their projects tungod ang UIC mismo na ay nakaandam nga pondo para sa ilang intramurals. But of course, ana pa siya, maayo lang daw nila pag-prepare ang ilang proposal tungod wala kunoy hassle sa ilang pag-request sa school para makakuha og pondo para sa ilang activity. And nagyud di ay kay kapasidad BIM sa pagsugyot og mga aktibidad nga may kalakip nga budget. Apan, what project did you have during your time nga lisod kalimtan sa inyong team? Ingon man sa mga taong nakabenepisyo sa inyong proyekto. During that time, nami adapt a scholar
o adapt a community. That was the first time na nagkaingana o project ang SSG. Sa among adapt a scholar, kay naami mga scholar nagipang screen, wherein gitagaan sila og 100% tuition fee discount. And sa adapt a community, as far as I can remember, we went to Inawayan National High School. We donated books, sa patubong ipang donated to sleepers, school supplies during that year. And actually, nasundan pa jud siya for the next year. So, naay espasyo bim sa imong kasing-kasing ang pagduso sa edukasyon isip hinigiban sa tao aron siya mulambo. Apan, unsa ba ang imong driving factor nganuman nga ang paghatag og gibug-aton sa edukasyon ang imong gipili nga advokasya? Because nandiyo yung mga students yan na nagaliso dyan sila finances. Because in UIC man good before, when grade 7 ka, automatic scholar na ka. Basta ma-maintain lang nimo imong rank. Pero, pag abot nimo grade 8, kung hindi mo ma-maintain, matanggal ang scholarship. And most of our scholars kanang makaingon ko na dili jud ing nana ka fortunate when it comes to financial. So, ang SSG namo before, naghimog initiative da unsa to pwede mabuhat ani. Unsa tong pwede mabuhat na makatabang ani ng mga scholars. Though we have scholars no from RBM Sisters, student athletes, pero kato ng mga scholar, medyo wala na tagaan ng pagtagad. So, kato mong initiative, tagaan mo siya pagtagad through i-implement ang mga project, which is successful po siya. Fulfilled kaayo po. I'm very happy kay imagine no sa una din ako na wala na ako na gina-expect na mabuhat na ako na ng mga butang. Dako pa siyang impact sa kuha because nakatabang ka sa uban and seeing their smiles kanang grabe ka fulfilling. Kadtong tanan nga gihisgot nimo bench, katikaran nimo to sa high school. Apan sa college ba, which is mas dako ang populasyon, mas daghang crowd, mas challenging ang mga kinaiya, challenging ang klase-klase nga matang sa tao sa maong kolehiyo. Nasulayan ba gihapon nimo ang imong liderato or napaambit ba nimo kini to some of your classmates or batchmates? Actually, gisudlan ako ang coaching po college ko. Aside from extra income, way back 2013, nagsugod po ko og cheer dance o gymnastics. So, murag college ko mo na akong source of income po. And luckily, ang akong ginagunitan na team karon UIC gihapon. Nag-start ko sa UIC and until now, I'm still working with UIC as the head coach of UIC High Pep Squad and coach of aerobic gymnastics. Dugang ni Vance Monroe, misulod siya sa cheerleading ni adtong 2013 ug sukad ni adto hangtod 2016. Daghang kadaugan na ang ilang naangkon. Di ba, Mem, you told me nga dili lang ka pwede mamahimong appeal sa team. Tungod na akay katakos sa pagdumala. Nahimo kang coach mismo sa cheerleading dihan. Ang inyong coach mihawa na sa UIC. I started coaching 18 years old. And as a young coach, grabe akong vision sa akong team. I want my team na mag-compete ani na competition. I want my team na maabot sa nationals. Kato lang, murag sa mong long range planning, ipangbutang to nato and namo and wala mi kabalo na maabot mi dito na competitions. Siguro sa pagpaningkamot sa mga bata and of course sa initiative po sa coaches and with the help of the administration. Ubos sa liderato ni Vance Monroe, kuyog ang iyang fellow coaches nga sila Christian Jule Gabrinao ug Ken Earl Coronel. Uban sa giya sa ilang sports coordinator nga si Aladin Saldua.
Padayon silang nagmadaugon sa gisubay nilang dalan. Apan pangutana, lalim ba ang mahimong coach sa cheer dance? Lisod siya, nagsugod mi as talunan ng mga coaches. And during that time, kung mapilde mi, masuko mi, dili mi happy because ingato mi nag-start, immature pa kayo na time sa mga. And makita sa mga bata, so syempre ang mga bata, kung saan makita sa coaches, paputo ilahang masundog. And kato siguro every year nagkapaningkamot mi na ma-achieve na mo ang mga goals na of course every coach gusto nila ilang team ay mong champion. So nagkapaningkamot mi taman, gilahi na mo ang mga training plan, gilahi na mo ang mga sistema sa sulod sa team kung saan pwede na mo buhaton na mas ma-improve na mo ang team. So with that, we're very lucky kay naud ta mig DAX State Cheerance Competition, that was 2019. And before mi nag-champion sa DAX, gisudlan po namo ang National Cheerleading Championship sa Manila. Sa Mall of Asia Arena to siya giheld during that time. And kato na experience, bro, try lang jud to siya because gusto na mo maghimog history because we are the first team from Davao City, I believe, na to join and makarank dito as a nationals. What's the During that time, bronze pa mi ato. Lagi kay dili pwede ang okay na para kang Bench Monroe sa mga gisudlan niyang katikaran. Uban sa iyang fellow coaches, nangita sila glaing paagi aron mas maangkon ang tamis nga kadaugan. Maayo sab kay kung dili pa the best ang inyong agi, mangita gyud mog strategiya aron makabot ang the best or ang pinakamaayo. Well, we were created by an excellent God. Therefore, we must perform excellently. Because to 2017, nag-observe ko kung saan pwede na buhaton. Kung saan mga style no sa coaches in Manila sa ilang ginabuhat sa ilang team. And with that, nangita mig paagi na saan na mo siya pag-achieve na maka-gold na jud unda tong 2018. So, 2018, nagsaka among rank, nakaluyan na yung silver. Nakaluyan mi ato silver mi ato na time and nakadawat big award ato. Murag most juicy-fied team ba to siya? I forgot. So kato murag another achievement na food sa mo ang coaching life. As the youngest coach daw ko diri sa Davao City na makakuha silver ato the year. Tama di ay. Nag-compete sab sila Bench Monroe sa China Open Cheerleading Championship ug ilang nakabot ang 4th place. Also, Bench Monroe was elected as the public relations head of the Davao Cheer Association. Ug samtang ginahimo ni nga talk segment, assistant coach siya sa karon sa Francisco Bangoy National High School para lamang gihapon sa cheerleading. Ang leadership ba ni Bench Monroe susama gihapon sa lideratong iyang gipatuman dihang naa pa siya sa high school? Nangita mig nakasinati sa iyang coaching style ug kini ang giingon. Nailhan ako si Bimbing na siya ang tao nga pugihan, hilig nga manirbisyo sa ubang tao ug matinabangon. Sa sulod sa 5 ka tuig na mga pag-uban, isip-isa na ako siya ka estudyante. At the same time, mga kauban diri sa among pep squad, siya andang gyud matabang sa amuang mga bata. Siya nagatabang sa mua para makabuhat og routine at the same time para ma-inspire ang mga kabatan-una na mahilig na mo-perform o mosayaw. Nailan ako siya nga isa ka tao nga very dedicated kaayo o passionate sa iyang mga ginapangbuhat. Kanang hands-on siya sa tanan jud, like sa tanan-tanan. Walay lain jud kang maingon sa iya kundi hands-on jud kay siya. And then mas ginaunan niya kami mga dancers labinag kanang sa competitions. Niining tanang imong gipanghisgot kanamo sa IDOQ.
Unsa bang mga pagtulunan ang imong nakuha ug nga imong mapaambit sa atong mga pinalangga nga ay docures? Actually, akong nakatunan ani yan is to be humble all the time. Because to bata, pagsulod na mo coaching kay dili man gud na anak ka mature pa. Murag every achievement na mo, syagit na mo diri, post na mo diri ana-ana. Then tanan training na mo gina-post na mo sa social media, which is dili dapat. So siguro no, kailangan dili mo pakita sa tanan. You have to be humble all the time and you have to listen as well to your fellow coaches. Kaya sa una man gud, ako as a coach, gusto na ko akong vision lang matuman. Di ko gusto maminaw sa akong kauban because na ako'y vision na gusto ko mo ni mahitabo and they have to follow my vision. Kana siguro ang ako ang learnings na you have to listen sa mga tao na nagpalibot sa imuha. Tinuod na, Bem, leadership is not all about us. Dili na mahitungod sa kung kinsa ta. Kabahin na sa liderato. Pero dili na dapat nakasentro kanimo. Nakasentro na sa imong gialagaran. Busa, while you continue leading, ayaw ako ang tanang ideya ug pangutok. Kay walay taong mahimuyong nag-inusara o mag-inusara sa usa ka isla. Timan ikyud na. So, laktaw ta sa imong laing ang-ang sa leadership, Bem. Ngano man nga gusto kang magpapili sa Barangay Elections 2023 para sa posisyong kagawad. Ingon pa sila, hugaw maning politika, pero nganong imo man gyud ning sudlan. Unya, daghan ba yang magsilingan ang nangaguba ang relasyon kanahimo silang garbuso sa ilang pagdagan para sa usa ka posisyon. Na-inspire man kuya sa mga young leaders na makita nako sa TV, sa akong friend po sa Samal, 22 years old counselor na. Si Jake Espina, Vice Mayor, at a very young age. Murag na-inspire ko ba na I think it's already time for us young leaders to step up. Kay sa kuya medyo nabiyaan na manggod ta ang ato ang lugar. Because as a young leader manggod, kabalo ka sa problems mismo. For example, sa mga bata nun sa TUA, you can still relate and kabalo ka kung saan pwede nimo kabalo ka na kung saan mas pwede pa nimo mabuhat. Sa high school ka, pagpaligon sa edukasyon ang imong advokasya. Karon sa barangay level, edukasyon pud ba ang imong bitbiton nga advokasya o imong iduso dinha sa hawanan sa inyong konseho sa barangay? Siguro kuya no, ang trend sa TUA, especially sa akong mga batch di TUA, sabay na ko na nagdako. Once mo man kag high school, okay na, achievement na, accomplishment na kaayo. Others, kay pag mag high school, okay na kay. Pero kung man gusto mo pa rin yung eskwela, but they don't know asam adto, kinsay maduulan, they always say na wala na yung kwarta. But I believe no, kung maning kamot lang ka, we can provide scholarship opportunities para sa ilaha. Because we have private sectors at public sectors na pwede mo tabang sa ilaha through scholarship. Pwede nila applyan. And ang apan lang sa TUA, wala sila kabalo, kinsay duulan, asa mo adto. I believe no, once maabot kag college, siguro na yung mga scholarship programs na ginahatag sa TUA, but how can we sustain? Unsaon nato siya kung, for example, wala pambaon, wala panggasto sa mga projects. Siguro the best way that we can do is silipo nato ang IRA mismo sa Barangay Leon Garcia. And with that, numita tag pondo on how can we allocate funds or educational assistance sa mga official residents sa Barangay Leon Garcia. And aside from that, I'm also planning na magbuhat tag incentive program sa mga top academic achievers sa ato ang lugar. Official residents of Barangay Leon Garcia as well. Well, maayo na nga programa. Unta, makalahos na, dili lang nimo, apan sa tanan ninyong constituents, kung tanang mga tungdanan
sa barangay. Also, imo usab na ingon nga gusto nimong ibandera ang mga kanhi o kasamtangang nanimuyo sa Barangay Leon Garcia sa ilang nahimong kalampusan aron mamahimo silang kapanag-ingnan sa mga bagong henerasyon. Sigurado pa ka ani, Beb? Actually, no, sa tuang barangay, medyo daghan naman pugod mga achievers. However, ang kulang lang, wala sila nailhan. So I think no, the best way that we can do is somehow na maghimo tag event na murag gabi ng parangal siguro, just to recognize no, the people na successful sa ilang mga field, and through that makita sa mga residente mismo sa atong barangay na lahi ra jud ay kung natay ma-achieve, and they will serve as an inspiration po na mas maningkamot pa, mas maningkamot sila sa ilang mga pangandoy. Aron daw dili mahitumpawak sa bisyo ilabi na sa droga ang kabatan-unan. Dapat daw iduso sila sa paugnat sa kusog o sports. Dahuman ba sa mga batanon sa Leon Garcia ang maong laraw gikan kanimo, Ben? Yes, yeah. They will really expect na daghan tag himuon ng mga sports activities, because I'm also planning na maghimo tag official organization for our athletes na recognized by our barangay para matagaan silang tawaan na support when it comes to playing sports nilang ginadula mismo. And that will also serve as a window of opportunity for them na makakuha scholarship as well. Apan, unsaon ba nimo na pagpatuman nga mga plano nga medyo lisod-lisod biya na himuon? Actually, kung sundan nimo ang sports, manggudili na siya mahuman sa isa ka clinic lang. Like, you really have to sustain no, na masurvive mo ang clinic ng pang long term. Dili na siya mudagan na for 1 week lang. So siguro, kung matagaan tag chance no, maghimo tag clinics na ang long term para ma-develop ang mga skills sa atong mga future athletes sa atong lugar. Aside from that, naatay siguro mga gagmayng paliga just to culmination siya sa ilahang clinic, then training na punta. Gusto na ako natin training plan po sa atong mga athletes sa atong lugar. Especially to mga batanon pa, because they still have dako na chances no, na makakuha mga scholarship opportunities outside Davao City. Bench Monroe, Siniel Octubre, ug mga pinalangga kong idol viewers. Nag-ingon ang libro sa Ecclesiastes Kapitulo 11, versikulo 9. Mga batanon, pahimusli ang inyong pagkabatanon. Paglipay samtang batanon pa kamo. Buhata ang gusto ninyo. Ug hinaot nga maangko ninyo ang inyong gipangandoy. Apan timan nga hukman kamo sa Dios sa inyong pagabuhaton. Mao na ang timan BEM o Bench Monroe. After all of these, we shall face judgment. Therefore, when we have a genuine leadership, let that not make your head big. But I am happy that you remain humble in all your undertakings. I am happy that while you are young, you make use of your ability, talent, and skills, all for the glory of God and our country. So in behalf sa tanang taga-barangay Leon Garcia Senior, kanhin ako barangay nga gipuy-an, nganong dapat man ming mosalig nimo para sa bulawanong posisyon sa kagawan. Batanon ta, daghan patag pwedeng mabuhat sa tunga. We're still able to think, we're still able to do a lot of things. Aside from that, no, itong experiences before, mao'y nagpahait sa itong abilidad. Through those experiences, daghan na tag nabuhat sa eskwelahan, and dili ko gusto na malimit lang ang makatilaw sa itong akong serbisyo sa eskwelahan mismo. I want to give back to my community na po. It's time to give back to my community na makatabang ta sa lugar kung asa nagdako akong mga ginikanan, ang akong mga auntie, ang akong mga lola. So kato. And lastly, no, I can say na ready ta sa itong gisundan. Giplano nato ni sulod ta ani nga adunay saktong plano para of course makahatagtag nindot na serbisyo sa atong mga silingan ug residente sa Barangay Leon Garcia.
Daghang salamat sa inyong tanan nga nakalantaw na ining atong 4th episode sa The Leader, featuring of course the former student leader of UIC nga si Vench Monroe Siniel Octubre. Unta kamo mga batan-on nga nakatan-aw ni ining maong episode, duna unta mo'y nakuhang pagtulunan gikan kaniya ug sa iyang mga kasinatian. Kung kamo din ha, dunay kasing-kasing sa pagdumala, ayaw mo kahadlok na ipagamit ka na para sa imong pamilya, sa inyong pamilya, sa inyong komunidad, sa atong nasod ug sa atong Ginoo. Pwede ta mamahimong leader sa bisan unsang matang ug sa bisan asang lugar. Basta ba kabalota sa atong pagabuhaton ug lig-on ta sa atong isudlan. Ug para sa atong mga pinalanggang idol viewers or mga bag-ong nakadiskubre ni ining atong YouTube channel nga nakakita sa atong mga video documentaries, mga docu-vlogs, special features, mga positibong balita nga wala pa nakasubscribe nining atong YouTube channel, please do subscribe. iDocu by John Paul Siniel. And for you to be alerted once we have new uploads, please do not forget to click the notification bell. Unya, kung naamoy mga suwestyon, naamoy mga kanang ikasugyot, no, na pwede natong talakayon din sa ato ang channel, do not forget to send that message sa atong email address na naka-flash sa inyong screen, ingon man sa messenger nato sa Facebook. Unya, please also do not forget to like and share our Facebook page. Same name gihapon, iDocu by John Paul Siniel. Daghang salamat kaayo sa inyong pagtan-aw na ining atong segment sa atong channel nga The Leader. Unta gyud daghan mong nakuhag leksyon gikan sa atong guest sa atong 4th episode sa The Leader. Dinhi sa iDocu, we continue to listen, tell, and inspire. Para sa iDocu ako, si John Paul Siniel. God be praised.